Mga ka-rolls, dito tayo ngayon sa aking farm. Mangunguha tayo ngayon ng Madri di Cacao at ilalagay natin doon sa kulungan ng ating mga sisiyaw. Ito yung mga dahon yung kukunin natin. Tanggalin natin to, mga dahon. Ito yung dahon ng tanglad, mga ka-rolls. Gagamitin natin to sa ating brooding pen. Lalagay natin to sa ating beddings. Tulong para pantanggal sa puto ng mga manok. Ngayong araw, mga ka-rolls, yung gagawin natin ay babalik na rin natin yung ating beddings gamit itong paleta para makasingaw naman yung amoy dito sa loob ng ating bed, ng ating brooding pen. So, ito siya, mga ka-rolls. Ito gagawin natin. Yung purpose nito, mga ka-rolls, upang sumingaw itong mga namumuong mga gas dito sa loob. Lalong-lalo na itong methane gas. So, ibabalik ka rin natin para makasingaw siya sa ating beddings. Kaya mamaya-maya ay maglalagay tayo dito ng Madri di Cacao, dahon ng Madri di Cacao sa katanglad. Yan yung gagamitin natin para pantanggal o pamatay ng mga kuto ng manok. Isa pang dahilan, mga ka-rolls, para mahalo yung dumi nila dito sa rice hull at matuyo yung kanilang mga dumi.
Yung problema lang dito mga ka-rules, kapag gumagamit tayo ng rice hull ay yung ano lang, kuto. Yung mga dapaw kung sa Ilonggo pa. Dapaw. So yung gagawin natin mga ka-rules, yung nakuha natin tanglad ito, sasap-sapin ko to. Ito, sasap-sapin ko to. At ihahalo natin dito sa ipa. So, sasap-sapin ko lang to. Ayan lang. Para mga muy tanglad. Tapos itong kinuha natin kahapon na dahon ng Madrid cacao mga ka-rules. Kakalat lang natin dito yan. Okay. Pag nabulok ito mga ka-rollers, itong mga dahon ng Madrid cacao, ito na yung mag-i-emit ng chemicals para patayin itong mga kuto-kuto dito sa loob ng ating beddings. So ito na yung pinaka-set up nating mga ka-rolls. Dito tayo naglagay ng patupaan nila sa gilid. Tapos ito yung pinaka-extra sa gitna. Tapos dalawa yung inuman nila. Doon sa kabila, saka dito. So yun mga ka-rolls, kung mapapansin niyo mga ka-rolls, yun. Medyo maaliwalas yung galawan nila dito sa loob. Nandoon yung isang tubigan nila. Tapos yung isa dito sa gilid. Ito yung space saver natin mga ka-rolls. Diskarte natin para maaliwalas yung kanilang paggalaw. Yung inuman nila ka-rules, meron niyang gamot. Gumagamit tayo ng Vitracin para mas lalong lalakas pa yung resistensya at saka yung immune system nila. So doon sa kabila yung isa pang tubigan. Tatlo yung pinaka feeder natin mga ka-rules dito sa gilid. Tapos meron tayong extra dito sa gitna para hindi sila magsiksikan. Magkalat-kalat sila. Kung
nakita ninyo mga ka-rolls, tuyo na yung kanilang beddings kasi hinalukay natin kanina. So napanatili nating tuyo yung kanilang beddings, mas komportable sila sa paggalaw. So ngayon ay 50 piraso tong ating mga alaga mga ka-rolls. Wala pa tayong wala pa tayong mortality. Naingatan po natin ng mabuti yung ating mga sisiyo. Safe po sila. Hindi po sila masyadong nilalamig, hindi rin masyadong nainitan. Mayroon po tayong ilaw dito kasi madilim po dito mga karol sa aking kulungan. So ito yung kulungan ko mga karols. Ito dito sa loob yan. So mayroon tayong exhaust dyan, lumalabas yung singaw ng init galing dito sa baba. Tingnan nyo mga karolls, oh. Yun, nag-healthy ng ating mga sisiyo. Oh, ang lakas nilang uminom kasi mayroong gamot yan kanilang iniinom. Maraming salamat mga ka-rolls. Hanggang dito na lang yung mai-share ko sa inyo ngayon. Sana po ay patuloy niyong subaybayan yung aking mga video para mai-share ko po sa inyo yung mga ginagawa ko dito sa farm na maaari pong makuhaan din po ninyo ng idea. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood. Please like and subscribe po. Bye-bye!